Hello everyone, so welcome to the ride review of the Italjet Dragster 200. And ayan, may first hand experience na kagad tayo sa lubak ng Manila. Ayos. So yung power nito nung Italjet Dragster 200, sobrang usable lalo na sa mga city use. Yung ganito, tapos actually manipis siyang motor or maliit siya, hindi siya kalakihan parang ang to the size of Honda Click lang to. Pero its design is very unique, so nagko-compensate yung napakaganda yung design for its size. And it's actually a benefit kasi this is one of the best motorcycles na nagamit ko pagdating sa filtering, kasi mas manipis yung mas manipis yung profile niya, yung handlebar hindi ganun kahaba, hindi ganun ka-wide. Though, papakita ko sa inyo, medyo limited yung articulation niya or yung range of motion. Ano ba to? May truck akong katabi. So in cases na ganito, kailangan mo ng hatak, it can provide. Kaya-kaya niya magbigay ng power. So makakaiwas ka sa kung ano man ang dapat mong iwasan. And then kung kailangan mo ng overtake, kung kailangan mo ng power mag-overtake, kayang-kaya niya. Hindi ka mabibitin dito. And it's actually a very fun bike to use. So in the span of 4 days of using this, yeah, I really enjoyed it. Though yeah, naka-experience ako ng onting init kapag nakatigil ako, kapag ginamit ko na siya ng medyo matagal. So siguro mga after 1 hour, nakakaramdam ako ng onting init lang. Like I said, kung kailangan mo ng overtaking power, this motorcycle has it. And then dahil sa kanyang ISS or yung single swing arm dito sa harapan, it's really stable Kasi it's really stable kahit malubak, okay na okay pa rin. And then kapag nakatigil ako, the ISS actually helps kasi hindi siya directly connected, yung handlebar hindi directly connected sa suspension, kaya parang nangyayari dampened yung vibration. So even at prolonged use, hindi siya nakakangalay gamitin. Kasi ibang scooter, di ba, kapag siyempre naka-idle, maalog yung handlebar and nakakangalay yun pag sobrang tagal na. This is a different case. So yeah, and eto, dahil medyo nagpepereno tayo, ayun dahil parehong disc brake yung harap at likod, ang ganda ng pasok at saka yung kagat ng preno. So parehong ABS to, harap at likod, so hindi ka magkakaproblema sa pagpreno or sa pag-lock up ng iyong preno. Alright, sa opinion ng iba, yung display panel niya dito sa harapan is just digital, napakasimple, and could have been better daw for its price. But in my opinion, kung ano man tong scooter na to and what's it built for, I think that's enough. Isipin mo, nasa racetrack ka, and then kung dami mong nakikita dyan sa display panel mo, I think it's going to be confusing. So bukod sa maganda yung suspension, this comes in stock with Pirelli Angel scooter. So mas makapit siya more than usual na scooter tires. Out of the stock or out of the box, maganda na kagad yung performance ng motor na to. Okay, 0 to 60. Let's go. Ayos. Okay, so marami po nagtatanong ano yung purpose tsaka ano yung maganda dito sa single swing arm. So papakita ko po sa inyo kung paano siya gumagana. So pakita ko hold ko yung front brake. Makikita nyo umangat siya. So hindi siya pababa. Sige, may preno ko. Diba? So ang purpose nun is to stabilize the bike lalo. So you're flat on the ground, your wheel has a lot of traction, so it improves your cornering as well.
makikita nyo, pinipit ko yung gulong sa harapan. And then meron siyang onting play. This helps a lot with the vibration and comfort because of the ISS. Ayan. So meron naman din siyang storage. Enough for your fuel pump, enough for your paper, and other emergency kit na kailangan mo. Oh, meron siyang ports. So pwede mo i-access yung OBD and then ABS through these ports. Pakita ko lang are some of the switches. So natatakpan lang tayo ng Insta360, pero pakita ko lang, on the left side controls, meron kang passing light, eto. Meron kang high beam, meron kang hazard switch, meron kang or hazard button. Controls nito para siyang sa Honda kasi yung horn niya nasa taas ng turn signals. So hindi siya yung usual na layout ng button. So nung una kong nakuha to, napagpapalit ko sila, napipindot ko to imbis na mag signal ako pa kaliwa or pa kanan. Okay, dito sa kanan meron kang kill switch and then meron kang starter. Okay, pakita natin yung display panel over here. Simple lang, may apat na icons dito sa taas, and then speedometer, fuel gauge, time, trip A, trip B. Ayan, pag napindot mo dito, and then kung gusto mo bumalik sa odometer reading, and then going back here, pwede makita mo yung range ng iyong fuel. Okay, so here are some nitpicks sa motor na to, starting with the signal light. So ito yung mga usual na signal light na makikita sa mga motor, and then I know this is notorious sa pagkabali. This is a consumable, so parang pagtagal for sure may mapupunit to and kailangan palitan. Ang ginagawa kasi nito, pinoprotect itong area na to sa dust and debris para ma-protect yung steering. Some of the rubber parts na kalas na yun dito, so papalitan na lang daw yan pagka PMS. Meron ding leak dito sa may brake reservoir, so medyo nag-leak yung brake fluid, and nangyari is kinain niya yung pintura ng brake reservoir. Though pwede naman daw palitan to, hopefully mapalitan. So unfortunately, in those 4 days, hindi ko na try what it feels like to be in the pillion side or in the pillion seat. Pero I think it's very limited kasi patusok yung dulo, so hindi ganun karami yung pwede mong upuan. And then I think medyo mataas yung kanyang foot peg. But I really like the design, kung paano nakatago yung foot peg kapag hindi ginagamit. You can always trust the Italians pagdating sa sophistication and then uniqueness ng kanilang mga design. And speaking of brand, as many as said, nakita natin dito sa mga comments sa Facebook na ang mahal naman para sa 200cc na scooter. Pwede naman akong bumili ng ganitong motor for a much cheaper price. Pero what Italjet is targeting is exclusivity. Kapag meron ka nito, enthusiast ka talaga. Hindi mo to binili kasi maganda, hindi mo to binili kasi mabilis. You bought it because you want to be unique. And I'm fortunate enough para makatry ng isang tulad nito. So yeah, thank you to Bro Jerry kasi sulit yung pag-testing nito. And in that span of 4 days, I really enjoyed. Nabago niya yung pananaw ko sa mga scooters. So fuel consumption, nagpa-full tank ako sa Petron at reset trip meter to 0. Then punta sa next destination, which is 22.3 kilometers away, at nagpagas ulit ako. Divide to 0.95 liters kasi yun yung kinarga, and ang result is 23.4 kilometers per liter. Dahil pinairam nga tayo, sumakto, pina-full tank ko na din. So yeah, this is, sige sir, diba? Emergency braking. Lakas ng preno. So yeah, this is the end of the episode. Thank you so much for watching. If you enjoy this content, please subscribe to the channel, o kaya sa Facebook page, follow po kayo. Maraming salamat po. This is Neo. As always, ride safe and see you on the roads.